paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, nagbabalak na si Ellie na sabihin ang totoo tungkol sa pagkamatay ni Red. Ngunit, natatakot siyang balikan ng kanyang boyfriend na si Alvin. Ano ang kanyang pipiliin? Ang kanyang pag-ibig o hustisya sa taong walang awang pinatay? Narito ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Biktima sa isa na namang gabi ng lagi. Oy, Kuya Telmo, buti na ba dalaw ka? Si Aling Maria, si Ellie. Si Mama nasa kusina nagluluto, si Ate Ellie nandun sa kwarto niya. Halika, pasok ka. Salamat, Rina. Kaya nga pala, Kuya Telmo, ano na yung update sa kaso ni Red? Kasalukuyang iniimbestigahan pa rin ang kaso. Kailangan mahinga ng statement ng pulisya si Ellie para maihain ang warrant of arrest sa mga akusado. Bali ang ate mong magiging pangunahing witness sa kaso. Kung gagawing witness si ate, paano na kami? Huwag kang mag-alala. Kaya ako pumunta rito para palipatin muna kayo pansamantala sa bahay ng tiyahing ko sa probinsya. Doon muna kayo titira habang gumugulong ang kaso.
Alam kong reputasyon ni na Alvin at Dado sa lugar natin, kaya alam kong re-respect sila sa inyo kapag nagsuplong sa pulisya si Ellie. Kung maaari, Trina, magsimula na kayo mag-impake at ihatid ko ngayon sa bus terminal. Tungkol kay Ellie, naihanda ko na rin ang pagtataguan niya. Mas ligtas siya doon. Oh, Telmo! Oo. Buti Aling naman Maria. napasyal ka. Oo. Kailangan nyo nang mag-impake. Hindi ho ba't napag-usapan natin noon na ihahanap ko kayo ng pansamantalang matitirhan habang gumugulong ang kaso? Delikado kayo kung mananatili kayo dito sa bahay nyo. Matagal ko nang pinag-iisipan na lumipat na ng tirahan. Alam ko mga nganib ang buhay namin. Kapag sumalang na bilang witness si Ellie. May nahanap na ho akong lugar na pwedeng yung pansamantalang tirahan sa bahay ng tiyahin ko sa Chaong, Quezon. Nakausap ko na ang tiyahin ko at pumayag siya. Doon muna kayo pansamantalang tumira. Ganito pong gawin nyo. Mag-impake na po kayo ngayon ni Trina at ihatid ko kayo sa bus terminal. Tapos, pagdating niya sa Chaong, susunduin po kayo mismo ng tiyahin ko. Si Ellie naman po, nakahanap na rin ako ng pansamantalang na matitirhan. Huwag ko kayo mag-alala at hindi ko siya pababayaan. Sige, Telmo. Ipagkakatiwala ko sa iyong anak ko. Trina! Trina, halika. Dali, tulungan mo ko. Mag-impake na tayo. Pupuntahan ko lang po si Ellie sa kwarto niya. Ay, sige, iyo. Diyos ko, nanalangin po ako sa inyo ngayon na sana iligtas niyo po ako at ang pamilya ko sa kapahamakan. Alam ko po na tama itong desisyon ko. Gagawin ko na po kung ano ang tama. Ellie? Ellie? Si Telmo ito. Kala ko multo na. Teka, Telmo, sandali ha. Mag-impake ka na ng mga dadalhin mong gamit. Magiging mapanganib sa inyo kung mananatili kayo rito. Ang inay mo at si Trina nag-iimpake na. Nakumbinsi ko na sila na pansamantalang tumira sa bahay ng tiyahin ko sa Quezon. Habang ikaw naman, pansamantalang lalagi ka muna sa safe house. Huwag kang mag-alala. Tinitiyak ko sa iyo na hindi ka matutunton ni na Alvin at Dado. Alam mo bang pinuntahan ako ni Alvin kagabi? Tapos pinagbantaan niya ako. Ha? Tapos eto nga, kakatext ko lang sa kanya ngayon lang. Sabi ko, gusto ko na makipag-break sa kanya. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Mabuti pala, pupunta ako dito sa inyo ngayon. Kaya nga gusto ko nang umalis, Telmo. Sigurado ko, hindi tatanggapin ni Alvin na break na kami. Ganun ba? Oo. O sige, tutulungan na kita mag-impake. Telmo, natatakot ako. Ellie, wala kang dapat ikatakot. Narito lang ako sa tabi mo. Pangako, hindi kita pababayaan. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Lintik talaga, Dado! Nilaglag tayo ni Ellie. Ano na ang gagawin natin? Nagtatago na ang buong pamilya ni Ellie. Hindi ko na alam kung saan ko siya makikita. Tinutulungan kasi siya ni Telmo. Kaya mabilis silang nakapagtago sa atin. Paano ngayon yan? Sigurado ako sinabi na ni Ellie sa mga pulis kung saan tayo nagtatago. Alvin, ayoko makulong. Gago. Makukulong tayo kung hindi natin mapapatigil si Ellie na magbigay ng testimonya. Humanda siya sa akin dahil papatayin ko siya. Papatayin? Oo. Hindi ba dapat ang iniisip natin kung saan tayo makapagtatago? Kahit patayin mo pa si Ellie, sigurado ako na ibigay na niya ang lahat ng impormasyon. Lalo na yung kung paano natin pinatay si Red. Gago. Mga pulis,
Huhulihin nila tayo. Bahala ka na, Alvin. Ililigtas ko na ang sarili ko. Ano? Oy! Dano! Ano ba? Lintik talaga. Kailangan ko makatakas dito. Kahit kailan, hindi ako pauhuli ng buhay! Ay, muntik na ako mahuli ng mga pulis. Buti na lang mabilis akong tumakbo. Nasaan po yung switch ng ilaw dito? Luis, ito. Ang dilim dito sa hideout namin ni Alvin. Si Alvin kaya nakatakas sa mga pulis. Teka. Sandali. Di lang akong tao sa loob. Baka si Alvin sumunod sa akin. Alvin! Alvin, ikaw ba yan? Hindi ka nakakatuwa, Alvin, ha? Alam ko, ikaw yan. Hindi ako natatakot sa ginagawa mo. Hindi mo ako matatakot. Kaya pwede mo at tigil mo na yan. May nakikita akong anino sa nagsarang pinto, Alvin, hindi na nakakatuwa, ha? Huwag kang lalapit sa akin. Buwis ito. Pumutok ang bumbilya. Damiling tuloy ang buong paligid. Ano? Bakit mo ako tinulak? Hindi ako makatayo. Teka! Sino ka ba? Multo! Multo! Huwag mo hilahin ang pako! Multo! Tulong! Huwag mo ko papatayin! Huwag! Bakit ngayon ka lang umuwi, Telmo? Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakauwi. Iahay na sana ang warrant of arrest kina Alvin at Dado. Kaso, si Alvin nakatakas. Si Dato, Patay na siya. patay? Ano nangyari sa kanya? Naglaban ba siya? Natagpuan na lamang siyang patay dun sa hideout niya. Ano? Diyos ko. Huwag mo nang alalahanin si Dado. Si Alvin ang pag-ingatan natin. Huwag ka na masyadong maglalabas ng bahay. Alam kong gagawa ng paraan si Alvin para makapaghiganti sa atin. Telmo, natatakot na ako. Ellie, ilang beses ko nang sinabi sa iyo na wala kang dapat na ikatakot. Hindi makakalapit siya si Alvin hanggat napupuhay ako. Ha, Ellie? Telmo, bakit mo ako inalikan? Matagal na akong may gusto sa iyo. Kaso, alam mo naman, may pagkatorpe ko kaya hindi ko magawang sabihin sa iyo. At saka, baka sabihin mo, nagte-take advantage ako. Kasi best friend kita. Pero Ellie, hindi ko na kayang itago pa eh. Kahit na magmukha akong tanga sa harapan mo ngayon, okay lang sa akin. Basta't ang mahalaga, malaman mo kung anong nararamdaman ko sa iyo. Pero Telmo, wala akong nararamdamang pagmamahal sa iyo. Hanggang kaibigan lang Huwag mo talaga sabihin ang- sa akin mahal mo pa rin si Alvin. Hindi ko na mahal si Alvin. At kailanman wala akong nararamdamang pagmamahal sa kanya. Naging boyfriend ko siya dahil lang sa experience. Para masabi ko lang na may boyfriend ako. Yun nga lang, nagkamali ako dahil naging boyfriend ko. Isa palang kriminal. Bakit hindi mo ako makuhang mahalin? Ano bang dapat kong gawin para mahalin muli ako? Wala, Telmo. Wala. Okay, sige. Pagpasensyaan mo na mga sinabi ko sa'yo. Kalimutan mo na yun. Patawarin mo ko kung nasaktan man kita. Hindi, okay lang. Sinasabi ko lang naman kung anong nasa loob ko. Hanggang kaibigan lang ang nararamdaman ko sa'yo. Okay, naintindihan kita. Salamat, Telmo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi pa naman saradong puso ko para sa'yo. Malay mo, sa pagdating ng panahon, bumukas din ang puso ko para sa'yo.
natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Umalis ka na rito. Teka, bakit? Umalis ka na dito. Kung ayaw mong mapahamak. Diyos ko. Panaginip lang pala. Nagpakita na naman sa panaginip ko si Red. Ano kaya ang ibig niyang sabihin na umalis na ako dito sa bahay? Hindi kaya matutuntun ako ni Alvin dito? Diyos ko! Bumukas ang pinto mag-isa! Telmo! Telmo, ikaw ba yan? Makabaon naman. Tulog pa kaya si Telmo? Pasilip nga. Wala. Wala si Telmo sa sofa. Ibig sabihin, gising siya. Telmo? Telmo, nasan ka na? Saan naman kaya siya pupunta ng 3:00 ng madaling araw? Makapagbanyo na nga muna. Tsaka buksan ko na rin itong ilaw. Napakadilim sa buong bahay. Lamig naman ang tubig. Sandali. Dugo pa itong nasa ilalim ng lababo. Bakit? Bakit may patak na dugo dito? Telmo? Telmo, ikaw ba yan? Telmo! Telmo? Telmo! Bakit hindi ko mabuksan ang pinto? Tulong! Telmo! Umalis ka na rito. Kung ayaw mong mapahamak. Umalis ka na dito. Multo! Multo! Sino ang pumatay kay Dato? Ano ang naghihintay na panganib kay Ellie? Pakinggan bukas ng gabi ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Biktima sa isa na namang gabi ng lagim. Mga nagsiganap. Chiqui del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Buyang at Eric Lucero. Isinulat ni Chris Nasena. At sa direksyon, Leonel Benjamin. Gabi